Okay. So, start na natin yung ating discussion. So, itong mga topics natin sa radio access network. Okay. So, introduction, wireless telecom system components, electromagnetic spectrum, radio access network, and ano yung mga key learning points. Yan. O, punta tayo sa introduction to RAN. Okay. So, una is fundamentals ng radio access network. Ayan. So kapag dumada kayo, lumalabas kayo sa iba't ibang lugar, no? Madalas nyo nakikita tong structures na to. Sa terahertz, lagi namin sinasabi, kapag tapos ng ng course nyo na ito, may mabubuksan sa inyo, no? Bubukas yung third eye nyo dito. Hindi naman yung third eye na, ano, pero third eye na nakakita ng mga radio access network. Ibig sabihin, mas nagiging familiar kayo. Mas nagiging immersed kayo dun sa mga structures na nakapaligid sa atin. Kasi before the course, before you attended this course, nakikita niyo na yan talaga dati pa. Pero subconsciously, hindi kayo, hindi kayo masyadong aware. Pero ngayon, nakita niyo na, oh, ito pala yung radio access network, no? Ito pala yung cell site, no, na madalas sinasabi sa sa Asia Open RAN Academy. Kaya, after this course, ayan, so, magiging mas aware kayo, no, sa inyong paligid. Pag pumunta kayo sa malls, pag pumunta kayo sa Boracay, punta kayo ng Baguio, punta kayo ng NCR, Makati, BGC, yan. Yan, doon yung makikita yung mga yan, no? Okay? So, ano ba ang radio access network, no? So, ang radio access network, ito yung nagbibigay sa atin ng mobile coverage. Ibig sabihin, signal, no? Sa inyong mga cellphone. Yan. At itong mga radio access network na yan, mas kilala sa tawag na cell site or cell sites, no? So, ang mga cell sites na yan, nilalagay natin yan, no, sa iba't ibang part ng Pilipinas para magkaroon tayo ng seamless coverage. So, sa example na to, makikita nyo na um, sa NCR is maraming mobile coverage na iba't iba ang types. So, meron tayong 2G, merong 3G areas, may 4G, may 4G plus, at may 5G. Surprisingly, no, ang daming 5G na, no. So, anong ibig sabihin yan? So, ang Pilipinas pala is hindi nagpapahuli, no? Hindi pala siya nagpapahuli. Hindi siya basta-basta. Siya nagpapahuli, no? Kasi sa US, sa Japan, sa South Korea, may 5G. And sa Pilipinas, meron tayong 5G, no? Ang kagandahan niyan, kung mag-aaral ka ng 5G dito sa Pilipinas, pag pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng China, South Korea, US, kung ano yung 5G nila ron, 5G rin natin dito. Parehas lang. Kasi ang kagandahan, ang 5G ngayon is standardized na. Yan, meron tayong standard which is a 3GPP. Ngayon, kung merong ibang movement or deployment scenario na gagawin sa 5G, like yung deployment ng Open RAN, now this is a very good opportunity for you as well. Kasi sa Asia Open RAN Academy, ito pag-aaralan natin. So, meron kang 5G knowledge plus Open RAN knowledge. Di ba? Saan ka pa makakita nun? Which is na pag-aaralan nyo ng libre. And if you would like to check also yung mga prices ng 5G topics, no, sa ibang bansa, no, kahit online yan, pumapatak yan ng 100,000 pesos. Ganun ka ano yung ano niyan. Ganun ka mahal ang enrollment fee niyan. Kaya ako when we learn about Asia Open Academy na nagtuturo sila ng mga ganito for free and free access, I tell to my students na i-grab niyo yung opportunity because malaki yung titipid nyo, no? And it's a very good investment as well sa future. Okay. So, balik tayo dyan, ano? Okay. So, tingnan natin, ano? Sa nationwide mobile coverage, yung radio access network, typical ganyan na itsura niya. Okay. So, mamaya pag-usapan natin ano yung mga parts ng radio access network. Tapos, tinatayo natin yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. No? Sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bakit kaya ang dami nating cell site sa Pilipinas, no? Kung titingnan mo, sa isang operator, siguro on average nasa 12 to 11,000 sites, physical, no? Kung multiply mo ng 3,
number of sectors, kung kung 3 sectors per site, mga 30,000 cells. Pero physical, nasa 10,000 per operator. 10 to 11,000. So overall, kung meron kang 3 operators, siguro papatak tayo ng mga 30,000. 30 to 40,000 siguro. Yan yung mga number of sites natin. Bakit ang dami, sir? Ang dami natin binubuhay ng mga cell sites. Kaya halos kahit saan ka pumunta, may cell site. Kasi nga, imagine mo, 30,000 cell sites or 30,000 towers ang nakikita mo all around the Philippines. Hindi lang sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa China, sabi nila sa China Mobile, nasa 1 million yung kanilang cell sites, no? Dami. Compared sa atin na thousands lang. Kanila, pinag-usapan is million. Okay? Unang dahilan kasi, kaya tayo nagbi-build ng ganyan is yung power ng cell sites natin. Ang power ng cell sites natin, nominal, is nasa 20 watts lang. Okay, 20 watts. So, yung 20 watts, imagine mo kung gaano kalaki yung power nun. Isang bumbilya, no, na 20 watts. Ilagay mo sa kusina mo. Tapos, kapag gagabi, ilagay mo doon sa tuktok ng tower. May ilawan ba niyo yung buong barangay? Hindi halos lahat, di ba? Kaya kinakailangan natin ng numerous number of cell sites para ma-cover natin yung mga buong areas na yan. Okay? So, ito yung sample ng coverage map ng Pilipinas based sa GSMA.com. Yan. So, makita niya may mga areas dyan na wala namang coverage. No? Bakit kaya? Nasa tingin niyo? Bakit walang coverage yung iba? Itong Sierra Madre na to. Bakit wala? Tsaka yung Cordillera area. Bakit walang coverage daw dyan? Tingin nyo, type in lang. Anong idea nyo? Bakit wala siyang coverage? Walang users. Ano pa? Walang subscriber. Yan, no? Kaya minsan kapag nakita nyo, importante rin, no, na sa isang engineer, dapat meron tayong business acumen. Ano yung business acumen? Meron tayong business side, no, sa pagiging engineer. Kasi typical, pag engineer ka, gusto mo talaga maximum specs, no? Pero alam natin ang engineering is in the middle of cost and of course yung objective ng project. Yeah, so wala namang subscriber, no? So kung magkatayo tayo ng isang cell site worth 5 million pesos sa isang area na yan and then walang tao, sayang ang pera. Sayang ang energy, sayang ang effort. Okay, wala namang tao. Kaya lumalabas yung iba't ibang mga solutions na nakikita nyo sa paligid. Ano yung mga solutions na yan? Kunyari, isa kang mayaman na tao, no? Hindi ka tulad ka. Talagang ganun. Isa kang mayaman na tao, nakabili ka ng isang lupa sa Sierra Madre. Nagtayo ka ng pansyon doon. Ang problema mo, walang cell site. Wala ring fiber. Kasi kung lalatagan ka ng fiber mula sa paa ng Sierra Madre papunta sa tuktok, mahal nun, di ba? Pwede mo nang pagawa pero hindi ka gagawa ng mga operator para lang sa'yo. Ano magiging alternative mo? So ngayon, meron tayong mga alternative solutions, right? Yan, very good, no? Starlink. Yan. Nung pumunta ako ng Dingalan, Aurora, nandito yan sa baba, no? Nandito yan sa baba. Dito. Dito sa area na to. So makita niyo, wala rin siyang ano, no? Dito pala. Wala rin siyang gaanong coverage. So yung tinuluyan namin is meron siyang Starlink. And ang throughput ng Wi-Fi niya umabot ng 150 Mbps. Kaya saya. Ano? Wi-Fi is life, no? Sabi niya. Yan. So meron tayong mga alternative solutions. So ito yung mga nag-overlap na mga solutions ng wireless connectivity. So ganoon din ang gagawin ng Open RAN, ano? So may mga areas tayo na hindi ma-cover ng mga existing operators which we can complement, no, using these solutions. Yan. Okay. So ito yung ating bansang Pilipinas. So kapag tinignan mo yan, ito yung actual coverage based, no, sa mga participants sa NPerf maps. Yan. So yung mga NPerf map, ito yung isang application sa inyong phone, NPerf, tapos sasali ka.
no, na magko-contribute ka. Parang ano yan, parang um, volunteer contribution na sasabihin mo, itong signal level dito. Oy, full bar dito sa Boracay. Oy, may signal dito sa Baguio. Yan. So, ganun yan, no? Ganun yung ginagawa ng NPerf na yan. So, kinokolate nila lahat ng mga subscribers na gusto mag-contribute. Pero kung ayaw mo mag-contribute, it's okay. Kaya minsan, sinasabi natin, hindi ito ang totoong picture ng signal level sa Pilipinas. Dahil yung mga subscribers, hindi naman sila laging nagvo-volunteer sumali. Okay, so ito yung itsura, no. So makita nyo dito yung status ng 5G. Nasaan ang 5G? Nakikita nyo ba? Saan ang 5G dito? Ang 5G itong itsura, ito yung legend natin, no? Nasaan yung mga 5G areas natin? Nakikita nyo ba? Yung type nasa ng mga typical 5G areas natin. Saan yung mga 5G areas natin? Sa QC, sa UP, sa kalsada ng BGC. Pumunta na. Sa QC, NCR. Ayan, NCR. Ano pa? Meron pa dito yun. Bandang dito. Ayan. Bandang Cebu. Ayan. Kung titignan nyo yung Davao, bandang Davao. Ayan. So yung mga metro areas. Bakit kaya dun sila nagsisimula? Bakit hindi natin lagyan ng 5G buong Pilipinas? Ang tingin niya? Lagyan natin ng 5G ang buong Pilipinas. Why we're not putting 5G in the entire Philippines? Ano nyo? Anong tingin nyo? Device capabilities. Okay, so hindi lahat naka 5G. So, kung maglalagay ako ng 5G dyan, hindi naman magagamit ng tao, no? Yan ang sabi ni Ray. Sabi ni Misael, cost benefits ng operator. Yan. Kung wala namang mga device na capable doon, wala namang gagamit ng 5G, sayang lang yung network, no? Walang gagamit ng network. Wala makakagamit ng network. Sabihin natin, meron tayong 5G sa Polillo Island. Tapos, hindi naman pupunta yung mga tao lagi sa Polillo, no? Meron tayong 5G sa Sierra Madre. Wala namang pupunta sa Sierra Madre, no? So, baliwala, no, yung branding. So, yeah, tama yan. So, walang cost benefits, no? Nung hindi maganda, no, yung cost benefits nung pagkatayo ng 5G sa ibang lugar. Although kasi hindi pa ready yung mga subscribers. So, dapat merong preparation, merong readiness, no, yung area para sa isang technology. Okay? So, nagkatayo tayo ng maraming cell sites. Pwede ka naman magtayo ng cell site pero hindi 5G. So, gusto mo lang magbigay ng 2G para sa basic communication services like SMS, voice call. Okay na yan, no? Pwede namang merong konting data like 3G or 2G or LTE. Yan. So, pwede yan. Pero yung capability ng 5G, kung hindi pa naman kailangan sa area, we don't need to provide. Yan. Okay? So, ito yung coverage, no? Mobile coverage ng isang area. Okay, so balikan natin to. So, kapag magtatayo tayo ng cell site, meron tayong tatawag na system. Yan. Yung wireless telecommunication system. Yan. So, yung wireless telecommunication system, okay? Yan. So, tatlo yan. Tatlo yung points, no? Tatlo yung main parts niyan. Lagi yung tatandaan to. Kahit saan kayo pumunta, tatlo lagi yan. Meron tayong user terminals. Okay? So, yung user terminals, ito yung nasa bulsa mo. Ito yung hawak mo lagi na cellphone. Okay? Ito yung iPad mo na merong SIM card. Android tablet mo na may SIM card. Okay? Laptop mo na merong SIM card or eSIM. Yan. So, user terminals ang tawag natin dyan. At ang mga user terminals na yan, nagbabago yung pangalan yan. Ano? So, kung lalaliman natin ng konti yung discussion, kapag ka mga 2G, ang tawag natin dyan is mobile station. At pag 3G, 4G at 5G, ang tawag natin is user equipment.
Yan. So medyo may konting arte. User equipment. Meron meron T sa dulo. Yan. Okay? So, ang user terminal nakakonekta yan sa radio access network. Yan. Kailangan may connect natin yan sa radio access network. Doon sa mga cell sites natin. Okay? Pag na-connect natin yan sa radio access network, ano ang kailangan natin? Kailangan natin ang air interface. Yan. So, yung air interface, ito yung spectrum or yung frequency. Okay? Spectrum or yung frequency. Parang sinasabi natin, ano yung konsepto na yan, sir? So, kung bago kayo sa konsepto ng cellular communication, bumalik tayo sa mas madaling maintindihan. AM and FM radio. Halos parehas yan. Nagkaiba lang ng mode of transmission. Kasi sa AM at FM, tinatawag natin tong simplex, no? Transmit only or receive only. Kapag nakikinig ka ng radyo, hindi ka naman nakakapagsalita sa radyo mo, no? Hey DJ, Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Ayan. Hindi ka nakakapag unless tatawag ka sa telepono. So hindi ka nakakapag-request. So simplex lang. Receive ka lang ng receive, transmit lang siya ng transmit. So gumagamit din siya ng frequency, airwaves, para mai-transmit niya yung information mula sa broadcasting station papunta dun sa iyong radyo. Ang ginagamit niyang modulation, FM band. The frequency modulation band. Yan, yung frequency modulation band, so kapag nagka-transmit yung airwaves, kapag nag-transmit ka ng isang value, ang gagawin niya, babaguhin niya, no? Babaguhin niya yung frequency nung iyong carrier. Kaya siya tinatawag na frequency modulation band. Kapag AM naman is the amplitude modulation band. Binabago naman niya yung amplitude ng signal. Okay? Ayan. So, ayun yung sample. No? Pero sa cellular, ganun din. Meron tayong cell site, meron tayong telepono naman. Pero ang kagandahan dito, mas upgraded yung system natin. Kasi kung sa FM, hindi tayo nakakapagsalita pabalik sa DJ, dito, nakakasagot tayo, di ba? Ang tawag sa mode of transmission na yan ay duplex. Yan. So, pwede kang mag-transmit, pwede kang mag-receive. Kaya kapag nakikipag-usap ka sa telepono, naririnig mo siya, nakakapagsalita ka. Kaya nga sabi ng isang professor na kausap ko niyan, nung na-invento yung cellular phone, ano yun eh, wala nang oras makinig yung mga tao. Gusto lagi magsalita. Hindi katulad dati, yung walkie-talkie, di ba? Walkie-talkie is half duplex eh. You can transmit and receive, but not at the same time. Di ba? Oh, Roger. Oh, ito si Roger. Yan. Hello, hello. Yeah. So, nakakapag-ano ka, no? Meron kang duration. Meron kang um, timestamp na bago ka maka-reply. Dito, pwede kang makinig at magsalita at the same time. Yan. So, full duplex ang tawag natin dyan. So, gumagamit tayo ng frequency pa rin. Pero ang frequency ginagamit natin dyan, tinatawag nating radio frequency. Yan. So, mas mataas ang frequency kaysa sa FM at sa AM. Sa FM is nasa 88 to 108 megahertz lang. Ito ay nasa 450 hanggang 3500 megahertz. 3.5 gigahertz. No? So mas mataas ang frequency nito compared sa FM. Okay, so ang bawat radio access network is meron din siyang kanya-kanyang pangalan kapag 2G, 3G, 4G at 5G. So kapag 2G, ito ay base station or base transceiver station. Pag 3G, ito ay node B. Pag 4G, ito ay E node B. At 5G, ito ay G node B. Yan. Okay? And then yung radio access network, nakakonekta yan sa ating core network with these three main connectivity. Pwedeng microwave, pwedeng fiber optic, or pwedeng satellite. Depende sa hinihingi ng pagkakataon. Okay? So kung kaya ng
wireless communication or wireless link, pwede tayo mag-microwave. Yan. So, meron kang cell site dito. May cell site ka dyan, papuntang core. Meron kang microwave antenna, kukonekta natin yan. Yan, wirelessly. Ito yung mga bilog na yan. Yung mga batya-batya dyan, tsaka planggana. Okay? Kung high bandwidth ang kailangan mo at feasible maglatag ng fiber optic, pwede. Fiber optic gagamitin natin. So ito yung tumatakbong mga kable papunta sa bahay nyo para magkaroon kayo ng high-speed internet. Okay, broadband, fiber, internet, yan. Kapag may mga bundok, okay, tapos masyadong malayo na, ito na yung earth bulging, hindi na magkita yung dalawa, pwede mong iba to sa satellite yan. Yan. So ang tawag natin dyan is VSAT, Very Small Aperture Terminal. Okay, so ito yung ating connectivity papuntang core network. Ang core network ang pinakamatalinong part ng network. Pag sinabi natin pinakamatalino, ibig sabihin yung RAN at yung user terminal, matalino rin yan. Okay. Kasi pinakamatalino nga, di ba? Okay, so pinakamatalino. So dapat yung mga yan, matatalinong part yan ng ating network. Okay? And then yung mga nag-maintain, nagde-design, at nagsusupport sa mga nodes na yan, syempre matatalino yan. Okay? Hindi naman pupunta yan dyan ng nakatunga nga lang, di ba? Okay, so ito ang ating tatlong major parts ng wireless telecommunications. Okay, so user terminals, radio access network, at core network. Okay? Ngayon, pupunta tayo sa tinatawag na air interface. Kasi itong RAN na to, ito, importante ito. Itong part ng RAN na yan. Yan, itong part ng RAN na yan. So, ang air interface, isa sa pinaka-importante. Kasi sa air interface, it's considered as one of the resource ng mga operator. Okay? Yan. Sa mga resource na yan, specialist daw, sabi na rin. Isa sa pinaka highest resource sa wireless operator. Okay, so ano yung air interface na yan? So pag-uusapan natin dito yung tawag na spectrum. Yan. Yung mga airwaves, yung mga frequency. Ang spectrum, ito yung fundamental asset, no, na nagpo-provide ng wireless connectivity. Tandaan nyo, pag walang spectrum, walang globe, walang smart, walang dito. Kasi, yan ang pinaka-basis ng kanilang business, spectrum. Hindi sila makakapag-transmit wirelessly kung walang spectrum. Diba? Kaya yung frequency na yan ang isa sa pinaka importanteng resource ng isang telecom operator. Invisible yan. Hindi natin nakikita yan. Okay? Invisible yan. So, imagine mo, no? Invisible. Hindi nakikita. Hindi nahahawakan, hindi naaamoy, pero ang mahal. Di ba? Nasaan yung irony nun, no? So, ang mahal-mahal, di mo naman nakikita. Hindi mo nahahawakan. Hindi katulad ng lupa. Nakikita mo yung lupa, nahawakan mo yung lupa, naaamoy mo yung lupa. Amoy lupa. Naamoy mo, no? Kaya alam mo, naamoy lupa, di ba? Kasi, one time in your life, naamoy mo yung lupa. Pero pag sinabi mong amoy ipis, baka may sa inaapoy. Ipis na. Anyway. Okay, so yun. So, isang resource na hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Pero napakamahal. Mamaya pag-usapan natin gano'ng kamahal yan. At ang spectrum is about frequency measured in hertz. Yan. Hertz. Yan. So, makikita nyo dyan mga hertz. Okay, ito yung hertz. Yan. Ito yung mga, hertz, kilohertz. Yan. Megahertz. Yan. Gigahertz muna. Yan yung terahertz. Gigahertz. Terahertz. Pag di mo naintindihan, it really hurts. No? Hindi mo naintindihan yan. Okay. So, ito yung mga unit of measurement. Hertz. Nanggaling yan
sa isang German physicist. Yan, konting history. Ngayon lang ulit ako nag-lecture ng hapon eh. Para ka pala nakikipag-usap sa sa cafe. Na nag-lecture ka nag-lecture ka lang ng radio access network. Sisip ako ng coffee para hindi ako ma-bored sa sinasabi ko. Okay. So, nanggaling yan sa pangalan ng isang German physicist. Okay. Na ang pangalan ay si Heinrich Rudolf the Red-Nosed. Hindi, Heinrich Rudolf Hertz. Yan. So, siya yung pinaka-lolo, great grandfather ng mga RF engineers sa Pilipinas. Pinaka ano kaya. Kamag-anak namin yan. Malayong-malayo. Kamag-anak nyo rin yan. Pag pumunta kayo sa wireless telecom. Si Heinrich Rudolf Hertz. Ayan. Si Heinrich Rudolf Hertz, isang German physicist na nag-demonstrate ng presence ng electromagnetic energy or electromagnetic wave. So, ibig sabihin, dinemonstrate niya na meron niya na ganito. Dahil yan sa theory ni James Clerk Maxwell. Yan si James Clerk Maxwell. Yung paborito nating electromagnetics sa mga ECE courses. Si James Clerk Maxwell, nag-formulate siya, nag-isip siya na there is something na sinasabi ni na merong current as electromagnetism, and then may magnetism, merong current. Teka, pag samasamahin ko kaya itong mga konsepto na to, teka, may electromagnetic energy, no? There is a presence ng electromagnetic energy. Kinalculate niya yan sa Maxwell's equation na nagpahirap sa mga ECE. Okay. Sinabi niya na merong ganitong klaseng energy. Okay? But during his time, hindi niya napatunayan. Hindi niya na-demonstrate. Napatunayan niya lang sa equation. Okay, Maxwell's equation. Until dumating si Heinrich Rudolf Hertz, isang German physicist. So, ang ginawa ni Heinrich Rudolf Hertz, nag-set up siya ng experiment niya. Meron kang dalawang silver balls, tapos nilagyan niya ng alternating current, no. Nag-spark 'yon, and then merong isang receiver dito na magre-receive, no, nung energy na 'yon na i-generate, no. And then kapag umilaw 'yan, ibig sabihin the energy has been transmitted, no, from one place to another, and that will be yung presence ng electromagnetic energy. So dahil sa experiment ni Heinrich Rudolf Hertz na 'yan, pinangalan sa kanya ang ang unit of frequency na hertz. Yan. Okay? Ayun yung kwento niya, no? Ni Heinrich Rudolf Hertz at ni Hertz. Okay? Tapos, pasalin-salin sa iba't ibang bibig. Hanggang sa dumating sa Pilipinas, meron siya nakilalang isang ECE at naging na-amaze dun sa Hertz niyan at nagtayo ng isang organization. Tawag niya ay Terahertz. Yeah, so, join kayo sa Terahertz na kapag may time kayo. Okay. Okay. So, yung operators acquire license. Yan. Kinakailangan na lisensya to certain frequencies for a given period of time. Yan. In return for paying annual fee. Ang tawag sa fee na yan na binabayad ng mga operator ay spectrum users fee. Okay? Spectrum users fee. Sa Pilipinas, sino ang nag-regulate ng mga frequencies? Sino nagbibigay ng mga assignment ng frequencies? Can you type in kung nandyan pa kayo? Baka ako na lang nag-iisa dito. No, si Ray, sabi niya is NTZ. Si Von, sabi niya is NTZ. Yan. Very good. So, sila yung nagbibigay ng license. So, kapag mag-ano ka rin ng radio, no? Sila NTZ rin nagbibigay niyan. Basta anything na merong radio, mga radio emitting devices. Yan, si NTZ yan. With respect sa mga spectrum. Yan. So, meron sila ditang spectrum management division. Okay? So, yung licenses are normally 10 to 20 years in duration. Okay? Yan. So, ito yung ating ano. So, pagka tinignan nyo yan, yung spectrum na yan, wide range yan, no? Malawak yan. Ang kagandahan dito, itong spectrum na to, for example, from extremely low frequency, papuntang cosmic ray,
kahit saang pumunta ka na planeta sa buong universe, okay? Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Earth. Pag pumunta ka sa Mars, pumunta ka sa Jupiter, or sa Pluto, or sa Mercury, yung spectrum na yan, pare-parehas yan. Okay? Kaya nga nakakapag-transmit pa rin si ano di ba? Si Voyager pabalik dito sa Earth dahil ginagamit niya yung spectrum na yan. Which states na walang ibang spectrum no maliban diyan. Okay? So ito yung ginagamit natin in the entire universe. Okay? So itong spectrum na yan. Sa Pilipinas, nire-regulate yung NTC. Okay? So pagka tinignan mo yung electromagnetic spectrum na yan, ang tanging spectrum or frequency na pwede mong makita ay yung visible light. Yan, visible light. Ilaw. Ang ilaw ay isang type ng electromagnetic energy. Yan. Okay? So kapag medyo bumaba yung frequency nung electromagnetic energy na yan, hindi na natin makikita yan. Hindi na naka-tune dun sa optic nerve ng mata natin. Ang tawag natin dyan is infrared. Ito na yun, infrared na. Kapag tumaas naman ng konti yung kanyang frequency sa visible light at ikaw ay tinamaan sa balat, ouch, no? Tinamaan ka sa balat. Ito ay tawag natin dyan is ultraviolet. Yan. Itaas mo pa ng konti yung frequency, tatago sa buto mo yan. No? Makikita na yung buto mo. X-ray. Yan. So, ang X-ray pala is type of electromagnetic energy. And then, itaas mo pa ng konti, yan. So, gamma ray na yan. So, pangano na yan. No? Gamma ray sa labas ng Earth at cosmic ray. No? Kaya yung mga astronaut, nagsasuot sila ng mga spacesuit. Kasi nga, for protection din against cosmic ray and gamma ray. Okay. Ang kagandahan diyan yung mga frequency below infrared, andito na yung mga microwave natin na ginagamit sa microwave oven, yung mga frequency ng Bluetooth, ng Wi-Fi, dito pumapasok no. Tapos yung mga frequency ng cell sites, ng radio access network, ng AM radio, ng FM radio at ng TV station, dito bumabagsak sa radio waves. Yan. Radio waves. Ibig sabihin, yung mga frequency na yan is masyadong mababa, no? Kapag tinignan niyo yung equation niya, no, ni yung Planck's equation, balikan niyo na lang yung Planck's equation. Yung energy na napoproduce niyan is mababa compared sa mga energy na napoproduce nitong mga ito. Yan, pag kinumpute niyo yung equation na yon, yung Planck's equation. So, ang tawag natin sa mga yan is ionizing radiation. Sa sobrang taas ng energy ng mga frequencies na yan, it has the capacity to kick an electron no, from the existing bond no, ng ating molecular structure. Kaya masasabi natin, cancerous to mga to. Ang mga ionizing radiation. However, the good news is, mula visible light, no, mula visible light, pababa ng radio waves, tinatawag natin itong non-ionizing radiation. Non-ionizing. Ibig sabihin, wala siyang effect no, sa molecular band ng system natin. Ang konting effect lang is the heating effect. Heating, mainit. Pero hindi magbabago yung molecular band mo. Okay, walang electron na mapupunta kung saan-saan. Okay? Kaya safe to say, nasabihin natin na itong mga waves na to, mga frequency na yan is safe for human. And then merong isang organization na nagmo-monitor niyan, si ICNIRP. International nakalimutan ko yung ICNIRP. No? Pero sasend ko na lang sa inyo. No? Message nyo ako ano ibig sabihin. ICNIRP. Yan. Okay? So, non-ionizing radiation. Okay? Okay. So, ano yung mga frequency, sir, na ginagamit sa cellular frequency sa Pilipinas? So, marami tayong mga frequencies na ginagamit. Mayroon tayong 450. Okay? Nandito yung mga frequency ng mga radyo ng taxi, ng mga security guard,
Yan. So, ginagamit nila yan dati. Ginamit natin ng 450 megahertz sa kung natatandaan nyo yung Bayantel wireless landline or PLDT wireless landline. Natandaan nyo ba yun? CDMA yun. Code Division Multiple Access. Landline yun ng wireless, which is weird. No? Kasi imagine mo, nasa bus ka, dala mo yung landline mo, no? Tapos merong antena, wireless. Noong una nakakatuwa. Noong mga ano na, yung bulky niya, laki niya, no? Tapos ano na, no? Hassle na dalhin. Kaya hindi siya nag-boom, no? Namatay yung technology. Hindi siya tinangkili. Nag-ano pa rin talaga yung 3GPP. So ito yung mga 450 megahertz. 700 megahertz naging mainit panahon ng SMC. Tandaan niyo ba si SMC? San Miguel Corporation? Sino nakakatanda? Yung magiging partner sana ni Telstra. Okay, so siya dapat ang third operator eh. No, that time. Pero hindi na gano'n, no? Hindi natuloy. Kaya yung mga frequency ng SMC napunta kay Globe at kay Smart. Yan. Yung 700 megahertz yan. So, designed for LTE. And now, being used to have 5G sa dynamic spectrums. Dynamic DSS, no? Dynamic Spectrum Sharing. Okay? 850 naging sikat sa UMTS noong unang deployment and then naging LTE 850 megahertz. Yan. 900 megahertz sikat to noong dineploy ang GSM sa Pilipinas. GSM 900. So, meron pang tatlong operator noon, si Globe, si Islacom, and si Smart. Yan. So, 900 megahertz yan. And then, suddenly kinain ni Globe si Islacom. And then, yung mga frequency niya napunta kay Globe na. 1800 megahertz sikat din sa GSM at LTE ngayon. Yan. So, nagkaroon na ng refarming, ginamit na for LTE yung frequency na yan. And part are still on the GSM. Okay? 1900, hindi masyadong gamit kasi wala namang gaanong application. 2000, okay? Ganun din. And then 2100, isa sa mga unang frequency na ginamit sa UMTS or sa 3G. Okay? So, dati nung unang nilaunch ang 3G sa Pilipinas, ito yung 2100 na yan. Okay? So, ang isang 3G, one channel ng 3G ay equivalent sa 5 megahertz. Okay? So, 5 megahertz ang isang channel. So, ang 2100 sa downlink dahil yan ay FDD. So, from 2110 hanggang 2170 megahertz. Partner yan ng uplink sa 1920 hanggang 1980. Yan. Okay? Hinate sa dosing channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Tigpa 5 megahertz ang isa. Yan. Okay, so ganyan ang pagkakahati niyan. Dati, no? Meron kang downlink at uplink. So, syempre, pag binili mo yan, pag kumuha ka ng license sa NTC, paired yan. Pares. No? Magkapares yan. Okay, meron kang downlink at uplink. Kanina na pag-usapan natin yung tinatawag na SUF, Spectrum Users Fee. Ang Spectrum Users Fee, ito yung annual fee na binabayad ng mga operator sa paggamit nila ng frequency na yan para they can get the license, no, to operate. Dito sa frequency na to, sa 2100 MHz, ang 1 MHz ay equivalent sa 5 million pesos. PHP. So para makagamit ka ng isang carrier ng ng 5G, ng 3G, you need 5 MHz. That is equivalent to
25 million PHP per year. Okay, per year. PP. 25 million per year. So, ito yung investment mo for one carrier. Isang channel lang yan. 25 million ang kahalaga. Hindi pa kasama ang cost ng tower, hindi pa kasama ang cost ng equipment, hindi pa kasama yung cost ng antena, ng kable, pagpapasahod sa mga nagagaling na engineer, uh, pagpapasahod sa mga marketing, sa lahat, no? This is only for the payment ng resource na hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, hindi mo naaamoy. Mura ba? Tingin niyo. Sa tingin niyo? Nandiyan ba kayo? Mura ba or mahal? Hindi ko tawag, hindi ko yung message niyo. Mura ba o mahal? Mapapamura. Mapapamura daw, sabi ni Raquel. Yan, no? So, 25 million. That is for the first 5 megahertz. Yun ang usapan dyan. For the first 5 megahertz. Yan. Kapag ka more than 5 megahertz ka, ang usapan na dyan is 8 million per megahertz. And then more than 10 megahertz, that is 10 million per megahertz. So, mas tumataas siya habang dumadami yung kinukuha mong spectrum. Okay? Sabi ba nga ng Kongreso, napakamura ng frequency kaya nag-sumite sila ng batas na taasan pa, no, yung spectrum users fee ng mga operator. Kaya hindi natin masisi mga operator na masyadong mahigpit sa paggamit talaga ng frequency dahil sa sobrang mahal na binabayad nila sa frequency. At wag din kayo gagamit ng mga booster dahil galit na galit dyan ng operator. Dahil yung mga boosters na ano nyo, nabibili nyo using 900, 1800, and the 2100, ito yung mga bayad sa NTC na hindi nyo binabayad. No? Sabihin, bumili kayo ng booster, supposedly dapat magbabayad kayo ng spectrum eh. Pero nagbabayad si operator. Diba? Kaya, ang laki ng laki ng impact sa operator niyan. Dumudumi yung frequency dahil sa mga boosters na yan, mga illegal repeaters na yan. Okay? Ayan. So ito lang yung mga sample lang yan. Sample para alam niyo yung status ng frequency sa Pilipinas. May 2300, may 2500, may 33, 35. Yan. So pagka pula, ang tawag natin diyan ay frequency division duplex. Pagka asul or blue, it's time division duplex. Sa ano pagkakaiba ng frequency division duplex ng mga frequency at time division duplex na frequency? Okay, punta tayo sa mode of operation. Okay, ayan. Okay, so FDD ang tawag natin kapag ka ang telepono ay nakikipag-usap sa cell site sa magkaibang frequency. Uplink at ibang frequency sa downlink. Frequency division duplex ang tawag natin dyan. Pagka isang frequency lang ang ginagamit, okay, at separated by time slot, ang tawag natin dyan ay time division duplex or TDD. Yun ang pagkakaiba nila. Kaya yung mga frequencies na to, almost yung mga matataas na frequencies like this are in the TDD. And then yung mga medyo mababa, ayan, yung mga less than 2100 is nasa FDD or frequency division duplex. Okay? So far so good pa kayo? Just let me know if you want to take a break. Okay. Pero tapusin mo lang natin tong radio access network. Tapos saka tayo magba-break papuntang 5G. Okay. So, balik tayo dun sa radio access network. So, alam na natin yung mga frequencies ng radio access network. Pati yung modes of operation. So, ang radio access network, ito siya. So, meron tayong iba't ibang parts ng radio access network. And most of the time, makikita mo kahit saan yan. Okay, kaya ang sabi ko sa inyo, mabubuksan yung inyong third eye. Makakita kayo kung saan-saan ng cell site. Okay? Pag naglalakad ka sa kalsada, uy, may cell site dun. May cell site dun. May cell site dito. No? Yan. So, cell site yan. No? So,
RAN is all around you. Napapalibutan ka, no, ng RAN. So, iba't iba lang ang itsura niyan. Okay? Pero yan din yan. Parang tao, no? Papalibutan ka ng tao, iba-iba lang itsura niyan. Okay. May taong mahaba buhok. Da? May taong maikli buhok. Yan. May taong okay lang. Okay, wag kang sabihin ano. Okay, so ito yung ano no, marami tayong different trans no. So meron sa roadside, meron sa provinces, meron sa mountain, may sa beach, sa rooftop, and sa mga malls. Uy, sa malls meron? Oo, mamaya. Kita natin. Pinaksak yung tower sa mall, sir? Hindi. Mamaya makita niyo bakit. So, ang cell site, ang mga radio access network, syempre nag-evolve yan. Okay, mula 1G, okay, ito yung mga teleponong malalaki. Most of the time dati, naaabutan ko yung tito ko, lagi naka-tuck in para mailagay niya yung telepono rito sa gilid. Okay, lagi siya naka-tuck in. Yan. Tapos, dumating ng 2G, okay, ito yung naging text capital of the world ng Pilipinas. Dahil nagkakaroon tayo ng 100 million SMS per day, which is equivalent sa 100 million pesos per day. No? Ganun ka ano no, ka-supportive ang mga Pilipino sa technology. Dumating yung 3G noong year 2000, foundation of the mobile broadband. Ito na yung panahon na na-expose ako sa technology. I started my job sa Globe, yan, as a radio network design. Ayan, sa 3G yung inabutan ko. Okay? And then later on, naging LTE, naging mobile broadband, further enhanced. So umabot tayo ng 100 to 150 Mbps. And ngayon, is napakaswerte natin. Tayo ay nasa era ng 5G era. No? So this is a future of the mobile communication. So makita nyo, no, merong trend. No? 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. So, pag tinignan nyo yung pattern, almost every 10 years, merong bagong technology. Although, sabi nila, nung 2010, natatandaan ko, sabi nung instructor sa akin to, LTE, ang ibig sabihin ng LTE ay long-term evolution. Ibig sabihin yan, masyadong malawak, no? Mahaba yung taon, nagugugulin. Long-term. Bago ulit merong mag-evolve na bagong technology. Yun ang sabi sa akin ng instructor ko. Talaga, sir? Oo. Takita mo, 1980, no? Merong 1G, tapos 1990 nagkaroon ng 2G. Pagkaroon ng 3G, 2000, so 10 years lang. 4G, 2010. So ito, maaabot to ng medyo mas malayo, no? Yung oras, yung time bago mag-evolve ulit to another technology. Naniwala ako. And then by 2020, lumabas si 5G. Gusto ko siya tanongin, sir, kala ko ba long-term evolution yan? Eh, baka sabihin sa akin, hindi, may nagbago eh, along the way. Siguro naging longer term evolution. Yan. So, ganun pa rin, no? Every 10 years eh, may nababagong technology. So, we're expecting by 2030, may lalabas ditong isa. Yan. So, nasa pipeline yung expectation, syempre, 6G yan. Kasi, kung hindi 6G ang magiging pangalan yan, or terminology, it will break the logic, di ba? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Tapos naging XR. Di ba? Ano nangyari? So, ang anticipation is nasa 6G. Pero yung pangalan is hindi pa alam. Yung pangalan, ibig sabihin, katulad nito, AMPS, GSM, UMTS, LTE, NR. Yung 6G is hindi pa natin alam. And hindi pa yan standardized. No? So, lalabas yung pinaka-standard niyan kung walang mangyaring aberya by 2030. Okay? Pero dyan muna tayo sa 5G. Okay. So, pag-usapan natin yung RAN components. Ano yung mga iba't ibang parts ng radio access network. Okay, so meron tayong core network, di ba? Meron tayong radio access network, tapos nandito yung UE.
So pumunta lang tayo dito sa radio access network. Ano yung pinaka-parts talaga ng radio access network? Yan. Typical, nagiging part din niya to, pero hindi naman talaga siya talagang part. Pero syempre, supplementary yan para maitaas natin yung antenna. Meron tayong tower structure. Okay. Meron tayong tower. Diyan natin nilalagay yung mga antennas antenna system. Yan. So yung antenna system, meron tayong iba't ibang frequencies. Okay? So meron tayong high band frequencies, meron tayong low band frequencies. Yan. So marami tayong pwedeng ilagay diyan. And then meron tayong remote radio unit. So dito nagde-generate yung electromagnetic energy. Yan, dito nagde-generate 'yon. Ang gagawin niyan, mag-generate ng electromagnetic energy, ipopropagate nito mga 'to. Yan, para kumalat. Okay? Tapos itong antenna at remote radio unit is connected yan via jumper cables, no, or copper cables or feeder cables. Yan, kable. And then mula sa remote radio unit, nakakonekta yan sa baseband unit using a common public radio interface or fiber optic, CPRI. Okay, papuntang baseband unit. Ang baseband unit, consider it like a processor. No? Kung meron kayong computer, yung CPU, no? Yan, ito yung pinaka-CPU niyan. So yung activation ng LTE, GSM, UMTS, or 5G, diyan ginagawa. Yung mga additional features, licenses, mga software, diyan natin nilalagay sa baseband unit. Okay? And yung baseband unit, nakakalagay yan sa isang outdoor cabinet. Nandyan syempre yung power supply, ventilation, or kung nasa container van yan, nandiyan yung air conditioning unit, no, para malamig at hindi mag-init yung mga equipment, and transmission. Yan. So nandito yung transmission antenna. So nandito rin yan. Nandito yung pinaka-equipment yan. Okay? Ito yun, yung backhaul natin. Okay? So itong mga RAN components na yan, lahat ngayon ay ngayon sa Pilipinas, no? Tinatawag natin mga proprietary. Ano sa yung proprietary? When we say proprietary, itong remote radio unit na to, particularly hanggang baseband unit, pati yung CPRI, hindi mo pwede mag-mix and match. For example, yung radio ni Huawei, kukonekta mo kay ZTE, hindi mag-uusap yun. Kahit pares na, ano yun, na bansa. Tapos lalagay mo sa baseband ni Nokia, hindi din mag-uusap lalo yun. Okay. Hindi katulad ng mga ano natin, mga computers natin ngayon na pwedeng magkakaiba ng brand, di ba? So open kasi yun eh. So yun ang pinaka-principle ng Open RAN. Gusto natin na wag ma-tie up, mawala yung lock-in sa mga operator. Na any vendor na mayroong mas magandang radio based sa specifications ko, pwede kong magamit at ilagay ko sa network ko. It's mix and match, no? Mix and match in terms of the hardware. And then kung merong operator or merong vendor na mas maganda yung software niya, kunyari, kumbaga sa computer, ito naka ano to naka Windows 11 Pero yung isa naka iOS, no? Mac OS, no? So ngayon, hindi mo pwede ilagay sa gawin yan, di ba? Yung OS ng lagay mo sa kabila. So, yun yung isa sa pinaka objective ng Open RAN, no? So, pwede mong i-mix and match yung software to another hardware, and then hardware to another hardware should be interoperable. Yan. So, dapat gagana siya. And isa pa dyan, yung common public radio interface, ito rin ay naka proprietary. Hindi mo pwedeng gamitin yung CPRI ni Huawei papunta kay CPRI ni ZTE. Okay, hindi siya naka-open. Okay? So kaya naka-closed system 'yan. Kapag bumili ka ng equipment sa isang vendor, lahat 'yan, bibili mo lahat sa isang vendor 'yan. So sila magdidikta ng presyo. Pagalingan na lang ng procurement, pagalingan sa tawad. Okay? Yan. Okay? So ito yung RAN components. Punta na tayo sa mga types, no, ng radio access network. Yan.
So ito naman is yung mga itsura lang, no, ng radio access network. Yan. So meron tayong four-legged self-support tower. So nagbabago lang sila dun sa tower structure kanina. So ito yung four-legged na SST. Ito naman yung three-legged kasi tatlo yung paa. Okay? So mas simple lang, no. Ito naman yung guide tower. Meron yung guide cables, no. So mas tipid 'yan, mas manipis yung tubo niyan, and then makita niyo konti lang yung nakasakay ng mga antena at yung mga radyo. Compared dito sa four-legged, marami yung nakasakay kasi malaki yung ano niyan, loading capacity. Okay? So ito yung guide tower, and then meron tinatawag na monopole tower. Yan, so monopole yan. Cell site din yan, syempre. Kapag ka nasa taas ng cells ng rooftop, no? Solutions. Yan. So instead na magtayo ka ng tower, meron namang building na mataas, gamitin mo na lang yung height ng building na yon. Okay? So magtayo ka na lang ng tripod or bipod or parapet na ganyan. So lalagay mo yung antenna mo diyan. Kapag ka sobrang taas ng cell site, ng building, ayaw natin masyadong mataas yung cell site natin, lalagay natin sa wall. Tawag natin is wall mount sites. Okay? Nasa gilid lang yan. Makita niya sa BGC, sa Makati. Yan. Yung mga matataas mga skyscrapers. Okay? And then, meron tayong tawag na cell site on wheels or COW. Yan. So, meron tayong COW. So, ito ay para sa mga events, emergency situations, no, na kinakailangan ng additional capacity or additional coverage. Nasa trailer yan o nasa van. Yan. Kapag ayaw natin makita yung mga cell sites dahil for aesthetic purposes, camouflage sites. Okay, ito yung mga camouflage. May makita kayo sa BGC niyan, parang puno ng nyug. Yan. Naalala ko dati, no? Ang purpose kasi niyan dati, naka-camouflage siya, no? Para hindi siya kita o hindi makatawag ng atensyon, no? Kasi minsan we don't want to draw attention sa mga cell sites kasi nirereklamo yan. Alam niyo na mayroong mga myth, no? May mga alamat yan na or mga urban legend na nakaka-cancer yung cell site, nakakaano ng pananim, namamatay yung mga alagang kalabaw or baka. So kaya minsan tinatago natin yung mga cell sites, no, para maiwasan 'yan. So one time, merong isang design dati. Nilagay nila sa puno ng mga nyog, no. Naglagay sila ng mga puno ng nyog. So ang ginawa nila doon, so kung ito yung mga puno ng nyog, yan, kung ito yung mga puno ng nyog. Sabi nung civil engineer, okay, sige, lagay natin diyan sa ano, sa puno ng nyog yung ano, yung cell site natin. Ika-camouflage natin parang palm tree. Hindi talaga yan madedetect. Eh di pumayag kami. Okay, sige, sige. Okay yan. And then one time nung na-implement na, nung tinignan namin, binisita namin, alam niyo yung tsura, 'di ba ito yung mga puno ng nyog. Nung pagkaka-deploy nung cell site na naka-palm tree, ganito yung palm tree. Yung kalaki yung palm tree. So, pagkatingin mo, syempre, sabi ko, sabi namin, ano ba naman yan? Hugis ano nga, no? Hugis puno ng nyog. Pero sabi mo, hindi makakakuha ng atensyon. Eh, lumalabas siya yung pinakamataas na puno ng nyog dyan. Eh, di, kapag napadaan ako dyan, kita agad natin na merong cell site dyan. No? So, ayun. No? So, nandun pa rin naman siya. Pero nakakatuwa lang yun. Ano? Yung nangyari dyan. Ano? Dahil yung objective is huwag kumuha ng atensyon, pero nakakuha pa rin ng atensyon. So, ito yung mga camouflage sites. No? And then, in-building solutions. Yan. Ito yung mga cell site antennas natin. Mga omni antennas yan. Omnidirectional antennas yan. Hindi yan chupon, ano? Yan. Okay? So, kapag tinignan mo yan, kasi nakikita mo yan sa mall, ano? Pagka nakita mo sa mall yan, antenna lang yan eh. Yung pinakabuong system yan, hindi mo makikita kasi nakatago yan sa mga kisame, pati doon sa riser. So, pagka tinignan mo yung side din yan, ganito itsura niyan. So, for example, meron kang ground floor, the second floor,
for the sake of simplicity lang. Meron kang radio unit, ito yung mga equipment mo, katulad din yan equipment sa outdoor. Ganyan nakalagay dyan. No? So parang sprinkler system yan. Or paging system. So ang tawag natin dyan is distributed antenna system. DAS. No? DAS. So magkakaroon ka ng signal na dyan. Yan. So dinidesign din yan no, ng mga radio network designer. Importante dyan yung antenna to antenna separation, ano yung power, ano yung technology. Okay, so cell site din yan or radio access network located sa indoor system. Okay? Ayan. So, yung ibang parts ng cell sites, ito na may ibang itsura, mga small site and picocell sites. Kung medyo meron kayong budget, pwede kayo bumili ng inyong private cell site, katulad nito. Ayan, cell sites in a box. Okay. And then, yung mga equipment natin, ganito yung itsura na, yung mga remote radio unit. Ayan. Yung itsura na remote radio unit. And then, yung CPRI, ito yun. So, yung nagkakabit, yung interface mula RRU papuntang BBU. Yan. And yung baseband unit naman is, ito yung baseband unit natin. Yan. Okay? So, isa siyang box, no? Yan. Kaya, pwede mong, pagdating ng Open RAN, pwede ka bumili ng mga ganyan. Mga commercial off-the-shelf na BBU. Tapos, doon mo na lang i-virtualize, no? Yung mga functionalities ng iyong cell sites or ng iyong radio access network. Okay? Introduction to Open RAN naman. So far, at least meron na kayong grasp, no? Ano yung RAN? Yung radio access network. Actually, you can see the methodology, no? Kapag dinidiscuss namin yung Open RAN or yung radio access network, it comes with a conversational or storytelling approach para mas madali nyo ma-absorb. Hindi gaano kabigat, no? Pero pagpunta nyo sa course natin, you will see yung details na hinahanap nyo. Nandun naman sa loob ng courses siya. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So ngayon, napag-usapan natin is the RAN itself, the Radio Access Network. And ngayon naman is, ano naman ang Open RAN? No, kung meron kang Radio Access Network, ano naman ang Open RAN? No? Yan. So, pag sinabi nating Open RAN, okay, pag sinabi nating Open RAN, di ba kanina yung ating mga equipment are considered proprietary, no? Ibig sabihin ng proprietary, yung laman sa loob, secret, okay, hindi, walang clue, hindi pwede malaman, okay, kaya hindi sila mag-usap-usap. So, pagdating ng Open RAN, meron tayong dalawang term na pag-uusapan. So, when we say open, ano yung sabihin ng open, no? Open means open source software. Yan. Okay. Open source yung software. So, pwede mo siyang ilagay sa isang commercial off-the-shelf server. Okay. Pwede mo kunin yung i-virtualize yung functionality na yun. And then, i-install mo dun sa mga specific hardware na gusto mo. Yan. Open source software. Yung hardware is open source din. Yung remote radio unit, yung baseband unit is open, no? And then yung interface din is open din. Okay? So when we say open, it refers to the intentional capability of the software, no, hardware, and yung interface to comply with an agreed upon standard. Which is, anong standard ang gagamitin? Siyempre, sa Radio Access Network, nandiyan pa rin si 3GPP, si Third Generation Partnership Project, at si ORAN Alliance. Okay, si ORAN Alliance naman ang nag-generate ng mga guidelines and specifications dun sa mga hindi nasakop ni 3GPP. Particularly yung mga interfaces ni Open RAN. Okay? Ayan. So, anong mangyayari, sir, sa ano, no? Sa ating radio access network. Okay. So, alam natin yung nangyayari ngayon sa current traditional RAN. Okay.
So yung isang buong system ngayon ng mga operators, kapag tinignan mo worldwide yan based sa market shares noong 2021, no? Medyo luma na, no? 2021, almost 30% na mga equipment is dominated ni Huawei. Okay? Dominated ni Huawei. Yan. Ibig sabihin, itong mga equipment na to, itong radio, pati itong mga baseband na to, dominated by Huawei, 15% kay Ericsson, 15% kay Nokia, 11% kay ZTE, and 3% kay Samsung, and then yung other vendors. So kapag ganyan nangyari, it creates vendor lock-in. No, nakalock ka. Kumbaga, meron ka sasakyan, yung makina syempre, di mo pwede palitan basta-basta yun. No? So, ipapa-service mo lang dun sa service mo, provider mo. No? Kung merong piyesa yan, dapat doon sa kanila mo lang bibilhin. Ganoon din nangyayari dito. Yan. Hindi katulad ng bike. Yung bike, pwede ka bumili ng kahit anong piyesa. No? Yan. And then, it creates dependencies dahil konti lang yung vendor. Konti lang yung pamimilian mo. Okay? Kaya, sa naging prinsipyo ng Open Run, actually, ang Open Run is, yung principle niyan is hindi naman bago. Nangyari na yung disaggregation part na yan nung panahon pa ng core network. Okay? Nung panahon pa 2016, no? Panahon ng Facebook pa. So, nagkaroon ng problema si Facebook dati sa pag-upgrade ng mga servers niya dahil naka-lock nga sila sa isang vendor, no? Kaya sinulong nila yung movement ng openness ng hardware, software, and interfaces sa core network. Kaya nabuksan to. Yan. Yung core network na yan. Ngayon, yung movement na yan, binaba nila sa radio access network. Gusto rin nilang gawin yung disaggregation. So when we say disaggregation, you are splitting the system into smaller subsystem and then interoperable dapat yung mga yan. Okay? So you will separate the hardware and the software. Kasi dati pag bumili ka ng isang radio, all in one. Okay, nandiyan na yung software, nandiyan na yung hardware. Para ka bumili ng MacBook, nandun na yung software, nandun na yung nandun na yung software, nandun na yung hardware. Pero ngayon, 'di ba, nauuso yung magbubuo ka ng PC mo. Okay? Bumili ka ng GPU, bumili ka ng CPU, bahala ka, no? Basta mag-interoperate yan. So ganoon ang ginagawa sa disaggregation. Because the main objective of the Open Run is to be like that, no? Para hindi tayo malak sa isang vendor lang. Okay? So mangyari, so sa disaggregation, from the traditional run, ito yung kanina nakita natin. So wala namang mangyayari sa core network, no? So same pa din siya. Lahat ng changes is mangyayari dito, traditional run, sa run side. Mahahati siya into different components. Disaggregate natin yung mga hardware natin. So meron kang CU, meron kang DU, meron kang RU, and then meron kang RIC, the Run Intelligent Controller. Yan. Okay? So magkakaroon ka ng ganyan. 'Di ba nung unang nakita natin is meron tayong different parts ng network, 'di ba? So meron tayong kunyari ito, 'di ba? Yan. Meron kang core network, tapos meron kang BBU, meron kang RRU. Yan. So ang mangyayari doon is ito yung typical traditional network natin. Ang gagawin natin dahil ito mga hardwares na yan are categorized then with different protocols, no, na kaya nilang i-handle. So yung mga protocol na yan, ito yung RRC, PDCP, RLC, MAC, and physical layer. And then yung RF side. So yung BBU natin, particularly itong BBU, mahahati ito sa dalawa. Hahatiin natin siya sa RRC, PDCP, then RLC, MAC, and physical. So mangyari dyan, yung BBU natin is nabiyak, no,
into CU and DU splits. Yan. Yan. So itong BBU na to, nahati sa CU at sa DU. So yung CU, ibig sabihin is centralized unit. Ang DU ay distributed unit. Okay, so yung RU is RU pa rin. So dati meron lang tayong backhaul. Okay, mula BBU papuntang core network. Ngayon ganun pa rin, pero CU to core network, backhaul pa rin. And then yung mid-hole natin is the connection between the centralized and the distributed unit. And then front hole pa rin from distributed unit to RU, which is ito pa rin. Okay? So hinati-hati natin yung functionality na yan para ma-disaggregate natin yung different components and we can apply it to different use cases. Okay? So pagdating ng Open Run, yun ang mangyayari sa kanya, no? So yung ating magiging definition, ang Open Run is hindi siya bagong technology but this is a new industry movement. Okay? New industry movement of delivering a radio access network. So it develops yung mga disaggregated, hiwa-hiwalay na components and interoperable. Pero gumagana. You can mix and match. Okay? Gumagamit siya ng general purpose processors or GPP hardware which you can buy to any OEM vendors. Okay? And then software-defined technologies. No? So dito na tayo papasok yung virtualization, open flow and software-defined networks. Okay? So kasama yun sa course ng Open Run. And open interfaces. Based pa rin sa industry standard. Okay, so pag tinignan mo, halos parehas lang naman ang no? Parehas talaga ang technology ng Open Run at ng Radio Access Network. Nagkaiba lang sa implementation. Kasi dati, naka-closed system, ngayon, open na siya. Pwede ka na mag-mix and match ng mga equipment. Pwede mong i-install yung software from another hardware to another hardware. And then yung radio, pwede magkakaiba to. Okay? Na nakakonekta sa magkakaibang distributed unit. Okay, so yun ang pinaka-konsepto ng Open Run. Okay, so si Open Run is can work in 4G and 5G and also sa other G, no? Other G. So 2G and sa 3G, no? So pag-usapan natin ngayon yung 5G deployment, no, ni Open Run. So ano ba yung 5G, no? So pag sinabi nating 5G, it's a 5th generation yan of mobile communications, no, na merong mga use cases and targets. So ang target ng 5G is 20 gigabit per second, okay, peak data rate, 10 Mbps per square meter, energy efficiency 100 times, 1 million devices per square kilometer, and 1 millisecond na latency, and 500 kilometers per hour na mobility, and spectrum efficiency 3 times. Okay? So ito yung mga target ni 5G. So based yan sa ITU references. So ibig sabihin, pwede ka mag-deploy ng 5G using traditional RAN and Open RAN. Okay? So hindi lang pang Open RAN ng 5G at hindi lang pang traditional RAN ng 5G. 5G is the technology. Okay, remember that. 5G is the technology. Open RAN is the movement or how you deploy the technology. Okay? So, sa pag-deploy nito, meron tayong different spectrum, services, and techniques. Okay? So, si 5G, ang kauna-unahang technology, wireless technology, na merong frequency from 450 MHz up to 90 GHz. Siya lang. So far. Okay? Gumagamit din siya ng panibagong antenna techniques. Ang tawag ay beamforming. Okay? So, we can steer the beam kung nasaan yung mga subscriber. Okay? Gumagamit tayo ng interference, no? Constructive at destructive interference para ma-beam ma-focus natin yung beam ng ating electromagnetic energy papunta sa mga subscribers.
And gumagamit siya ng tinatawag na network slicing. Sa network slicing, pwede natin paghati-hatiin yung mga different users like enhanced mobile broadband, ultra reliable and low latency communications, at massive machine type communications. Yeah. Pag sinabi natin eMBB, ito lang yung mga high throughput, okay, 1 gigabit per second, yan yung eMBB. Pag ultra reliable and low latency communications, ito yung mga low latency services, yung mga 1 millisecond latency, no, yung mabibilis na response ng network. Yeah, walang lag. And then yung massive machine type communications naman is the MMTC, no, or massive IoT. Yan. So ito yung laman ng network slicing. Pwede mo silang paghati-hatiin. And then ngayon, yung ating deployment ng 5G is in the LTE dual connectivity and LTE coexistence. Ibig sabihin, naka-deploy na 5G natin ngayon sa Pilipinas kapag nakakita ka ng 5G network, ang iyong telepono ay connected sa LTE at 5G ng sabay. So dual connectivity. Okay? And then, dahil sa power ng virtualization, cloud computing, at edge computing, makikita natin na yung definition ng mga architecture ng 5G, you can create it sa cloud. Yan. So, pwede mo ma-access yung mga services or mga iba't ibang mga applications through the cloud. Yan. So, ito yung mga services and techniques na makikita natin sa 5G. Okay? Okay. So far ngayon kapag in-implement natin ang Open RAN, makita niyo marami tayong splits na pwedeng gamitin. When we say splits, ito yung paghahati-hati, no, ng mga hardware natin sa implementation. Yan. So pag tinignan niyo yan, nandito yung ating baseband unit. Okay, nandito yung ating CU and DU. Nandito yung ating remote radio unit. At ito yung ating telepono. So kapag sinabi natin split 8, split 7, split 6, split 5, split 2, yung mga protocol na binanggit natin kanina, yung packet data convergence protocol, ibig sabihin ito, naka-define dito sa loob nito. Yan. Okay. Tapos itong mga to, naka-define dito. No, sa RRU. So ibig sabihin, mas tumataas, no, yung complexity ng RRU kasi madami kang circuitry para i-handle itong mga protocols na yan. Okay? Pero kapag ang mga protocols na yan, dinefine mo sa CU or DU, which is malaking box yan na pwede mong lagay dun sa central office lang, pwede mong i-define to. PDCP, RLC, MAC, and physical. And then yung upper physical, lower physical, tsaka RF, dito na lang sa RRU. So mas less complex yung design ng RRU mo at mas cost effective. Okay? Kaya itong split 7 at split 8, ito yung pinopropose sa ORAN Alliance. So sa split 7 particularly ito. Yan. So this is best for 4G and 5G applications ng Open RAN at ng logical split. Ito naman dahil konti lang yung functionality or complexity sa RF part sa remote radio unit, pwede natin i-deploy ito for 2G and 3G. Kaya yung RF side lang ang naka-define dito. Pag binuksan mo yung RRU, mostly ano lang yan, amplifier, no, amplifiers and kung merong beamforming pwede. Walang beamforming yan. So RF lang siya. Okay? Yung other functionalities naka-define dito sa CUDU. Yan. So ito yung ibig sabihin ng RAN split at logical view pagdating sa implementation ng Open RAN at 5G. Okay? Ayan. So pag tinignan nyo ang deployment ng 5G at trial sa iba't ibang lugar, so marami nang nag-deploy niyan. Particularly meron tayong dalawang tinitingnan, si Rakuten at si Dish Network. Ito yung pinakang dalawang malaki
na deployment ng Open RAN sa buong mundo. Sa Pilipinas, meron lang tayong proof of concept na ginawa sa Smart, no, yung through NTT Docomo and Smart. Sila pala, hindi pala kasama. Okay. Hindi tayo nakikita yun. Okay. So meron silang ginawa last May 2023. Okay. Ayan. So yun yung topics natin for RAN, Open RAN at 5G. Okay. So ngayon pupuntahan natin is papunta dun sa course naman. Yan. Paano sir paano namin ma-access yung mga courses na yan at anong meron sa mga courses na yan, sir? Yung yung diniscuss mo ba ngayon ay ito na rin yun? Unang sagot, hindi. Okay. So mas comprehensive na sa course, syempre. Mas kumpleto yon. And then meron tong mga quizzes, meron tong mga assignments and projects na dapat nyo tapusin. Tandaan nyo, no? Yung course natin is also subject for improvement. So kung may makita kayong kailangan idagdag na slides, okay yan. Baguhin na or idagdag na mga analogy, mas maganda. Okay? So, unahin natin yung sa radio access network. No? Pag pumunta kayo sa radio access network, pag binuksan nyo yan, okay, so you just need to yan, so pumunta lang kayo sa latest. No? Ang dami kasi itong variants. Ano? So, meron tong radio access network introduction, hindi, ito. Ito yung pinaka-latest niyan. Okay? Yan, pupunta lang kayo sa latest, no? Yan, so sa version 3 yata to. Yan, version 3. So pagka-click nyo yan, okay? So nandiyan na rin yung mga kaklase nyo. Yan, yung may pinakamaraming enrollees. Yan. So andito yan, ito yung course content. Nakita nyo yung course content. So nandun yung introduction to radio access network, wireless telecom, electromagnetic spectrum nandiyan pa rin, radio access network, RAN architecture, and mga learning points. Yan. So, madalas nyo akong makikita dito dahil ako yung mga nasa recorded session dyan. Okay. And in between there, meron tayong mga assessments. Yan. Ito mas dyan, maganda, no? So sa assessment, kinakailangan nyo na siyang gawin para at least mas ma-enhance or ma-reinforce yung learning nyo about Open RAN. Kasi it's not more on pakikinig lang, no? Kinig-kinig lang and then okay na. Pero mas maganda kasi is learning by doing. So may mga exercises tayo dito na ito yung best so far ngayon dahil naka-remote tayo. So meron tayo dito for example, simulation. Yan, nung radio waves, no? Paano mo ma-visualize yung mga radio waves na invisible sa mata natin. Okay? So meron tayong link diyan, okay, simulations ng radio wave. And then you will start a discussion on an online forum, meron tayong online forum diyan. How yung electromagnetic fields are transmitted and received. Paano ba nare-receive 'yun? So using that simulator, mabi-visualize mo na kapag meron palang change in electric field, there is a corresponding change in magnetic field. And upon changing the magnetic field, meron ding effect sa electric field, no? So paano siya gumagana? So dito niyo makikita 'yon sa simulation na ibinigay ko dito, no? Yan. So ito yung assignment na isa. Pangalawang assignment is using the RF cloud. Yan, RF cloud. So sa RF Cloud, it's a simulation tool, no, na pwede nyo gamitin to compare yung mga simulations and then yung paano gamitin yung tool. So nandun yan sa isang video natin sa YouTube. Nasa cohort 1 kasi yun, no? Nag-demo ako ng Cloud RF. I will just give you the link nung nasa YouTube channel natin para alam niyo kung paano gamitin itong Cloud RF. Yan. Free lang yan, yung account na yan. So you can create your own account, free account, and then you can do simulations, no, ng coverage para makapag-simulate kayo ng coverage. And then you can compare different frequencies para makita nyo, no, ano ba yung paano ginagawa ng mga
run engineers yung coverage design. Bakit merong cell site dito sa lugar na to? Bakit dito mataas yung cell sites? Bakit dito mababa? Yan. So dito yung makikita yon sa simulation na yan. Okay? And then, pupunta kayo sa NTC. Hindi naman sa NTC Diliman. Pupunta lang kayo sa website ng NTC and then you will check yung mga frequencies. Yan. Yan. Okay? Exact frequencies, no? Yeah, because we want to develop, no, i-build up yung expertise nyo, no, about radio access network. So kasama diyan yung syempre awareness sa mga frequencies na ginagamit nila. Like for example, kanina nagdi-discuss ako ng 2100 megahertz, right? So alam ko yung upper and the lower limit ng mga frequencies. Okay? So dito matututunan niyo yan. Nandito yung mga frequencies na yan ng iba't ibang operators. So makikita niyo agad yung mga frequencies na yon. Okay? So you just need to follow yung instructions para magawa niyo siya. Okay? Then after that, meron tayong graded quiz. Meron tayong 5 graded quiz. Okay? 5 questions each. Madali lang yan. Huwag kayong magalala. Hindi yan mahirap. Hindi rin yan tricky. Okay? So, bali 25 items lahat yan. And then meron kayong project dito. Okay, yan. So meron kayong coverage assessment. Yan. Sa coverage assessment, you will identify yung mga populated area na walang signal yung tatlong operator. Yan. So dito, Globe or Smart. So using NPerf. Yan. So pupunta kayo sa NPerf. Titingnan nyo sa mapa, saang areas walang signal si Globe, si Smart, si dito. Okay? So identify nyo lang para makita nyo, bakit niya wala signal dito? And then you will imitate. Imitate, no? You will imitate radio access network engineer. Kung nakita nyo walang signal dyan and then may tao, saan mo ilalagay ang proposed cell site mo? Yan. So, doon mo ilalagay yan. Gagamit yan ng Google Earth. Tapos, pipinpoint mo sa ang lugar at bakit mo doon ilalagay yung cell site na yan. So, it's just an exercise, no? Papaano ba nagde-decide yung mga radio access network engineers sa paglalagay ng cell site? Kasi minsan nasasabi, no? Kapag yung cell site nasa taas ng bundok, sabi sa amin, bakit kaya ganyan yan? Hindi pinag-isipan ng RF yan, no? Andito yung tao sa munisipyo, yung cell site niya nandun sa bundok. Bakit kaya ganun? No? So, maintindihan nyo na yung mga hindi RF engineer, alam nila kung saan ilalagay yung cell site. Eh bakit yung RF nilagay doon sa bundok, no? So there must be a special reason, no? Probably political, okay? Pero in terms of the logic and in terms of technical, syempre ang pinaka-logical doon is ilagay mo sa malapit sa tao yung cell site. Pero something might went wrong kaya nandun sa ano yan, nandun sa bundok, no? Ayan. Okay. Ayan. And then after that, meron kayong final exam. It's composed of 17 questions. Pero meron kasi diyan is nasa 5 points each, no? Yung isang question. And then madali lang ulit 'yan. Multiple choice question and then rearranging, no? Rearranging from 1G to 2G. Madali lang, no? Kayang-kaya niyan. Okay? So yun yung radio access network, no? Mag-enjoy kayo diyan. Next is 5G. Ayan. Pag pumunta kayo ng 5G, click nyo lang ulit ito. And then click enroll. And then pagka nakita nyo yung enroll, nakita nyo kasi yung mga duration, no, medyo mahaba. 9 hours yan. Pero ang nagpapahaba lang dyan actually is yung mga activities. Pag tinignan nyo, marami siyang topics. Pero pagka tinignan nyo isa-isa yan, 3 minutes lang yun. No, medyo ano lang yan. 3 minutong usapan lang. Okay, 3 minutong usapan lang. At
medyo marami lang kasi hinati-hati ka para hindi kayo ganong ma-overwhelm sa information. So, pwede nyo tapusin yan. So, ganun pa rin yung mga topics. Nanyo yung mga topics. And then, sa assessment, okay, nakita niyo yung assessment, meron tayong assignment. Okay, sa assignment, for example, you will identify sa ang mga areas na merong 5G sa inyong local area. So, ayan yung local region. Okay. And you need to understand yung current status ng 5G in your locality. Kung meron na bang 5G dyan or wala, bakit kaya meron? Bakit kaya wala? Katulad na pinag-usapan natin kanina. No? Para at least maano nyo yung awareness, no, na ano, bakit walang 5G dito? Ang dami-dami namin tao dito. And then you can observe, no? Wala pa palang mga may naka-iPhone dito. Yan. Okay? Yan. So, ito yung mga ito yung mga um, activities, no, under this topic. And then of course, kung meron kayong mga queries sa assignments, okay, pwede kayo mag-send sa akin sa into the query function. Yan. So, pwede kayo dyan maglagay. Query. Sir, ang hirap naman ito, hindi ko alam. Yan. So, pwede yan dito. Okay? Okay, so pwede kayong magano diyan, magtanong sa akin. Or uh, kung gusto niyo na mabilis, pwede sa Viber. Pero mostly pwede dito. Kaya gamitin natin yung functionality nung website, nung Learning Hub. Yan, para lahat. Kasi baka mamaya yung query niyo mayroon din may tanong, no? Para isang sagot na lang. Graded quiz. Quiz 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. So meron tayo diyan. Okay? Yan. Okay? And then projects, ganun din. Sa projects naman, yan. So, you will have a mini 5G project. Yan. So, ano yung mga real-world applications? So, after nyo matutunan ng 5G dito sa course na to, you will think of the use cases. Saan ba natin pwede gamitin ng 5G? Aside from data. Aside from eMBB. Makita nyo yung iba't ibang use cases ng 5G. Okay? So, dito nyo makikita. And then, final exam, 25 points pa rin. Okay? Ayan. So, ito yung laman ng 5G course. Okay? And then, lastly, is yung introduction to Open Run. Ayan, ito. Okay? So, pagkakinig nyo yan, ganun pa rin. Dito yung mga courses. So, ito ay nasa 9 hours and 47 minutes. So, nagpapahaba lang dyan yung exercises, yung assessment. So, andito yung mga mga recorded sessions, still less than 5 minutes or less than 10 minutes. Yung mga topics, mayroong mga questions or test your knowledge per module. Okay? And then, meron din itong mga assessments like this. So, ang assessment natin, number 1 is ikukumpara nyo yung iba't ibang mga vendors ng Open Run, like si KCC Tech, Parcel, and QCT. Ano yung pagkakaiba ng mga specifications nila. And then after that, yung project naman is pag-aaralan natin, no? Hindi naman natin i-spy, no? Pag-aaralan kasi available naman yan sa internet. Yung dalawang ginawang deployment ni Rakuten at ni Dish, no? Kumpara natin ano yung mga challenges nila, sino yung mga equipment nila, okay? Papaano na dineploy yung Open Run so that you will have an idea, no? Most likely yung mga operators natin pinag-aralan na nila yan. Okay? Mga use cases nila, Rakuten at Dish. And then they're looking at paano na i-implement, no? Sa kanila existing network yan. Yan. So gagawin din natin yung ginawa nila. Para kapag nagkausap-usap tayo ng mga operators, nasa same page tayo. And meron tayong quiz, 25 questions lang. 2 points each. Yan. Okay? Ayan. So, ayun yung buong ayun yung buong course ng tatlo, no? Meron tayong introduction to Open Run, 5G mobile networks, at radio access network. Okay.